Sangayon po ba kayo? Una, gawin libre ang edukasyon sa UP at iba pang state universities and colleges. Pangalawa, maging prioridad sa admission ng mga mahihirap na estudyante. Pangatlo, gawing fully subsidized na pamahalaan ng edukasyon at operasyon ng SUCs. Kasi hindi tulad ng kalakaran ngayon na binabawasan ng budget at inaasahang maging self-sufficient at pag-raise ng sariling pondo ang mga SUCs. Unang-una po sa Tejada family, lubusan kaming nakikiramay sa mga classmates po niya. Alam ko po, not as a family member, no, but meron din po akong blackmate sa UPLB na nag-suicide din, but did not get that attention during the time, by the time na lumipat ako sa Diliman. No. Inabot ko po na 1,000 lang ang binabayad namin sa UP. 88 po ang student number ko sa UPLB, then transferring po ako dito. To answer your question, parati namin sinisigaw sa UP that education is a right, it's not a privilege. And ngayon sinasabi, obligasyon ng state. I look at it as an investment. Kung meron kang lupa, o meron kang factory, o meron kang magandang pangalan na negosyo, what will you do with it? You will invest and invest and invest. What is the number one asset that the Lord God has given the Filipinos? It's not the coal, it's not gold, it's not nickel, it's not natural gas, it's not yung pinakamagaganda natin mga bundok o mga karagatan. It's people. The more that you invest in people, the more po nababalik to sa community, sa pamilyang Pilipino at sa gobyerno. So I cannot understand why we're not investing more in education. And since I became a public official in 1992, ang sinasabi ko ganito, may magulang ba nasasabihin sa anak, anak, huwag ka muna mag-aral. Pag mayaman na tayo, saka ka mag-aral. Wala, baliktad. All the parents will say, anak, mag-aral ka na mabuti, di bali nang magsakripisyo kami. But pag nag-aral ka na mabuti, gaganda buhay. Di bali na, mag-OFW pa kami, makapag-aral ka lang. But the government hasn't been responding that way. In the first year of the Aquino administration, the policy was, dapat self-sufficient yung mga SUCs. Through God's grace, I stood up in the Senate, helped change that policy. Witness dyan yung PASUK, yung Association of State Universities, and we changed that policy. Very quickly. Senator, yung tanong po kasi niya, sangayon po ba kayo na gawing libre ang edukasyon sa UP at sa mga SUC? That was my point. If it's an investment, throw all the money at education, and every Filipino citizen should get free education. In the city of Taguig, we have 300 million for education. Every year, dinadagdagan ng 100 million. Every UP student in Taguig, this year, 70 mahigit ang pumasa. They automatically get 40,000 from the city government. If they're cum laude standing, they'll get another 10,000 pesos. Any center of excellence, they get 40,000. By only graduating in Taguig and enrolling test naman, CHED or private school, you get at least 5,000. If it's a priority course, you'll get another 10,000. But that's because Taguig can afford it. Ganun din sa elementary high school. Free uniforms na nakatahina, free notebooks, wala silang pabayaran, bags, shoes, etc. Computer-assisted learning from Singapore to all our high school students. But it's not politics, and it's not saying, estudyante, eto sa'yo, hindi. Why? The better you're educated, the better jobs you will get. Question for Senator Escudero comes from Pure Touch on Twitter. Bakit nakalusot ang cybercrime bill sa committee mo? At ilang readings tapos? Vitam, more expensive to amend. It's flashed on the screen for Senator Escudero. Salamat po sa katanungan at pagkakataong ipaliwanag yung nangyari dyan. Hindi po namin committee yun. Secondarily referred ang committee namin. Since pinag-uusapan po natin, how does the Senate work? Napaliwanag ko na rin po yan. 24 lamang ang senador. Sa kasong ito, 23 lamang po kaming senador dahil naging Pangulo ang isa sa aming mga miyembro. Ang trabaho po ng Senado, pareho ng trabaho ng Kamara de Representantes. In other words, yung ginagawa ng mahigit kumulang 280 congressmen, pareho po ang trabaho ginagawa ng 23 senador. Kaya po kada senador, dala-dalawa ang komite. Dahil yung dami at bilang ng komite, halos pareho din po sa House of Representatives. In the Senate, kung saan man primarily referred ang bill, siya na lamang po madalas yung naghihiring. In the Senate,
Ang quorum, 2 lang po. Dahil madalas sabay-sabay naghihiring. Hindi namin kayang mag-quorum ng majority of a committee dahil halos sabay-sabay naghihiring ang mga miyembro ng Senado. Ano po ang sinasabi ko? Ang nagdinig po ng panukalang batas na ito, ang primarily referred committee po lamang na sa pagkakaalam ko ay Committee on Science and Technology. Secondarily referred po kami pero hindi po namin dininig ang bill na ito. Pangalawa, pumirma po kami sa committee report dahil nung pinresenta ang committee report, wala pa po doon yung provision sa libel. Nailagay yung provision sa libel sa period of amendments na. Inamin ko po noon sa Twitter din, dahil Twitter yung katanungan, inamin ko rin po sa Twitter, nakalusot at napalusutan kami sa provision yon. Bakit ko nasabi yon? Maliwanag na tutol ako sa amendment na yon dahil isa ako sa mga nag-file ng bill para i-repeal ang libel sa ating revised penal code. Naniniwala kasi ko, mula nung tumakbo pa ako bilang senador noong 2007. Ano lang, Yes, follow up on that. Kung kayo ay tawag ito, nakalusot, sabi nyo, secondary ang committee nyo. Kung kayo ang babalakas ngayon ng panukalang batas on cybercrime, ano yung dapat na nakapaloob dito para maging katanggap-tanggap sa publiko? Lahat po ng nandun maliban sa libel provision. Dahil gaya na nasabi ko para sa akin, ang libel dapat civil liability lamang at hindi criminal liability. Yung cybercrime law per se, maayos po na batas maliban sa provision na yun. Sa katunayan, ang unang nagreklamo bago matiyaw ng Supreme Court, magulang kung saan ang anak niya, pinlastar ng kanyang ex-boyfriend yung hubot-hubad nilang litrato sa internet dahil nag-break sila. Walang magawa po yung magulang. Kung maalala niyo yung kaso ni Hayden Ko, napakababaw din pong parusa na ipataw doon dahil wala pong batas kaugnay nito na nagagarantiya ng privacy ng ating mga kababayan laban at sa pamamagitan ng internet. Sometimes anonymity gives people the license to do what they want to do. Ito po yung National Land Use Management Bill. Sustainable Forest Management Bill na nubalumba ni Senator Orly Mercado ay nakapay na sa Kongreso. At ang tinatawag pong Alternative Mineral Management Bill. Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na mahalal muli, sa una pong 3 taon ng inyong panuntunan, ano po ang inyong nakikitang prioridad? Dapat bigyan ng prioridad sa 3 nasabing batas? At ano ang mahalagang feature ng mga batas nito? Salamat po. Sana ibigay niyo sa akin ang inyong contact details para magtrabaho po tayo sa mga panukalang batas na. Huwag po kayong upo muna. Excited ako dahil itong National Land Use Policy, tingnan po niyo ang archives ng Senado, 1998 ko pa po final ito. At unfortunately, hindi pa po naisabatas, pero sinecheck ko po yung estado ngayon. Alam ko may subcommittee dahil hindi po ako ang chairman ng Environment Committee. Ito po ang proseso. Mag-file ang senador ng panukalang batas o bill. Ito po i-refer sa komite. Kung itong sa National Land Use ay Environment Committee, hindi po ko ang chairman ngayon. Ang chairman ngayon ay si Senator Escudero, ngunit nag-create siya ng subcommittee kung saan po si Senator Greg Honasan na co-author ko rin po sa National Land Use ang nag-chair ng subcommittee para dinggin ang mga hearing. Pagkatapos po niyan, yan ay Iko-committee report, pipirmahan po ng mga senador at isa-sponsor po sa floor. Pagka-sponsor po sa floor, ito po ay interpellation at ito po ay amendahan, committee at saka individual at matatapos na po, third reading. Sa mababang kapuluan po, iintayin po rin po natin, parehong proseso po. Magkasama po yung dalawa, mag-BICAM. Sa BICAM po, maaring maamendahan po, hindi pa eksakto noong 1998 na aking panukalang batas. Kaya pagkatapos po ng BICAM, i-report po ng dalawang kapuluan at yun po i-retransmit sa Malacanang, pipirmahan po ni Pangulo Aquino. Kung lahat ay pipirmahan niya, maaari mag-iline veto o veto yung buong batas. Ako po ay naniniwala sa inyo na napakahalaga ang National Land Use Policy. Lahat po ng mga sakuna, trahedya, kaguluhan sa ating bansa, legal man o ecological man, ay dulot ng kawalan ng land use.
Ako po, maski hindi pa po inasa sa batas yan, ginagawa ko na po. Paano? Alam nyo, sa pagkakamanyang ito, DRR lecture ang ginagawa ko sa mga state universities and colleges. Sinasama ko ang mga elements ng aking land use bill noong 1998 pa. At namamahagi ako ng geohazard map sa lahat ng LGU. Dahil hindi sana namatay ang mga tao sa Barangay Andap, Compostela Valley kung sinunod lamang yung land use sa geohazard map. Kasi po, talaga po yung National Land Use Act na yan, 1992 pa po. In fact, kami po sa NEDA po ang unang nagtulak niyan na sana ay may sa batas. Ang tagal-tagal na nga po, pero ano po nakikita niyo talagang balakid? Ano bang sumasagabal? Paano niyo na ipopropose? Magandang tanong yan. Alam niyo ang balakid? Balakid na yan. Ang balakid niyan, hindi sa kakulangan ng political will. Masalimuot. Bakit? Dahil mula nung na-file yan nung 92, nung panahon niyo NEDA kayo, at final ko nung 98, ang dami na po ng mga so-called protected areas, na mga so-called reserves, na dapat ay forest areas, ay sinakop na po ng land conversion o mga agrikultura, kung mga subdivision na po yun, paano? Kung isabatas natin yung land use, kailangan yun bubuwagin or siguro iakma sa nangyayari po ngayon. Pero ano man ang mga balakid, kailangan gawin dahil maaring mabawasan ang kamatayan, kawalan ng kabuhayan, at ang mga negatibong epekto ng sakuna kung meron tayong land use. Hindi nangyayari ang nangyayari sa Kauban kung meron tayong land use. Hindi ko nasagot, sorry, yung dalawa mo, pero susuporta ako dyan. Kung maaari bigyan mo sa akin email mo, bigyan mo sa akin yung paano palang batas. Kung merong 1 minute, sana pagbigyan, sasagutin. Pero kung bawal, hindi na.